San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating lahat dito sa loob ng Fort Santiago, saan ay sa pangalawang pagkakataon dito natin sinisimulan ang ating pong pagnonobena o pagsisimula ng pasasalamat natin sa ating pong Panginoon sa tulong ng Mahal na Birhen na tayo po ay maideklara bilang isang parokya. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Kaya bang magsolidad clap? So sa mga nasa online po, nandito kami sa loob ng Fort Santiago at mamaya ay magproposisyon patungo po sa Dambana, sa tahanan ng La Birhen ng Soledad. So tayo po ay magpi-15 years na sa darating na July 16. At maganda rin na mapagnilayan natin nasaan na nga ba talaga tayo sa loob ng 15 taon. Bilang isang kapilya, mahaba-haba na ang ating nilakbay. Yung iba nyo, hindi pa ipinapanganak, ay naririyan na ang kapilya. Yung iba naman sa inyo, wala pa ang kapilya, naririyan ka na. May tumatanda na, nagkakaedad na. Pero yung tanong nga, nasaan na ba tayo? So bilang parokya, pinagninilayan natin kung saan nagdaan natin. At bilang individual, pwede rin matanong kung saan na ba tayo nakarating. Tanungin nyo nga muna yung katabi ninyo, saan ka na ba nakarating? Yan, yung simula sa pangarap, di ba na? May pangarap tayo, pero saan ka na ba nakarating sa puntong ito ng iyong buhay? Nandun ka na ba sa pinapangarap mo? Nandun ka na ba sa tagumpay? Nagtatagumpay na ba o wala lang? Ano ba? Kontento na ba na eto na tayo, ganito na tayo? O mayroon pa tayong pwedeng marating? Mayroon pa tayong pwedeng subukan? Meron ka pang kayang gawin. Kasi maraming ibinigay ang Diyos, na talento, na kakayanan. Kasi hindi madamot ang Diyos. Marami tayong pwedeng magawa. Pero maganda rin tingnan, at mapagnilayan natin, bakit nga ba hindi tayo makausad-usad? Bakit hanggang dito lang tayo? Sa ngayon, sana hindi dito lang, ha? Pero tingnan muna natin yung karanasan ni Jesus mismo. Si Jesus na anak ng Birhen Maria na tinatawag nating Soledad.
Paano na? Ano nang gagawin natin? Kasi kung pagbabasihan natin ang binibigay na biyaya ng Diyos at kung kikilalanin natin ang biyaya ng Diyos, matagal na tayong nagtagumpay. Pag sinabi naman kasing tagumpay, ibig sabihin yung nararanasan mo na yung kapanatagan, yung okay ka na, yung wala ka ng takot, wala ka ng pangamba, hindi sa estado ng buhay, hindi sa dami ng pera, hindi sa kung ano man, no, na material na bagay, kundi yung masasabi mo na okay ka na kasi masaya ka dahil sa iyong pamantayan din naman ay narating mo na, nakuha mo na kung ano ang gusto mo. Balikan natin ang karanasan ni Jesus sa ating pong narinig na kwento sa Ebanghelyo. Siya ay nagbalik sa kanya pong lugar. Sa pagbabalik niya, no, ay meron ng kakaibang nangyayari sa kanya. Siguro, pwedeng nung umalis siya sa Nazareth, sa kanyang bayan, si Jesus lang siya. Ang paningin ng kanyang mga kapitbahay, ang paningin ng kanyang mga kamag-anak, si Jesus ay isang anak ng karpentero at hindi siya nakapag-aral dahil nga karpentero lang ang kanyang ama. Narinig natin yan nung sinabi ng mga kababata niya o kung sa anuman na paano niya nagagawa ang lahat ng iyan. Kasi nung bumalik si Jesus, hindi lang si Jesus ang dumating. Maraming mga tagasunod. Marami na siyang alagad na kasama. Hindi na iisa. Umalis siyang iisa, pero marami na siyang kasamang bumalik. So nagtataka ngayon ng mga, paano nangyari yan? So pwedeng, di ba? Parang kung sa atin, kailangan mong i-explore ang iyong sarili. Kung hindi ka aalis sa isang lugar, hanggang diyan ka lang talaga. Kung wala kang susubukan, kung hindi mo i-challenge din ang iyong sarili, hindi mo madidiscover kung ano ang kaya mong gawin. Pero kung alam mo lang, no, kung anong meron sa'yo. Kaya nga, no, dito, sa ipinapakita sa atin na tinuturo ng kwento, no, ni Jesus ay marami pala, no? Marami palang potentials. Marami palang pwedeng marating, marami palang pwedeng maabot. Doon tayo sa isang bahagi ng kwento. May mga tao na hindi siya kinilala. Sabi kasi dito, no, sa kwento, mga kababayan niya, mga kasama niya sa komunidad, pwedeng kapitbahay, hindi siya kinilala. Dahil, marahil, no, siguro, kayo nga po pag nilayan nyo nga, bakit nahihirapan kayong tanggapin ang inyong kapitbahay? Bakit nahihirapan kayong kilalanin? Pwedeng ang inyong kamag-anak. Bakit nahihirap? Bakit merong bahagi sa pagkatao natin na nahihirapan tayo maging masaya para sa tagumpay ng iba? Imbis na maging masaya, namumuhay tayo sa inggit. At yung inggit ay nagdadala sa atin sa selos, nagdadala sa atin sa galit. Yung nagngingit-ngit ka na hindi naman dapat, pero nagngingit-ngit ka dahil lamang nagtatagumpay ang iba. Pareho lang kayo, kumbaga, no? Pareho lang kayo, nasa isang lugar lang kayo, Divisoria lang kayo, Kamba lang kayo. Bakit ngayon? Mas matagumpay siya. Paano niya nagagawa yun? Hindi natin nagagawa. Kaya minsan po, no, talagang maganda rin na umaalis talaga din tayo eh. Kasi nagkakaroon ng ibang perspective. At mahirap din minsan sa atin po, no? Sana mapagnilayan niyo sa
parokya, sa kapitbahay natin, sa barangay natin, sa lugar natin. Bakit marami ang hindi nagtatagumpay? Minsan, dahil din sa mga iniisip ng ibang tao. Dahil din iniisip o napapa-apekto tayo sa sinasabi ng iba, na yung iba, ikinakahon ka na hanggang dito ka lang. Pag divisoria, tindera ka lang. Kung tutusin, di ba? Yung mga hindi taga-Divisoria na pumupunta ng Divisoria, yung mayaman. Pero bakit yung mga taga-Divisoria hindi nagbabago ang buhay? Mahirap pa rin. Kasi laging ang isip, mahirap lang ako. Kaya yan. At yung ikinahon sa iyo na hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang talaga. Tama ba? Kasi maraming nagsasabi na ang taas naman ng pangarap mo. Kung papakinggan mo ang mga taong yon, wala ka talagang mararating. Pero kung mas papakinggan mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng talento, nagbigay sa iyo ng lahat ng biyaya, maraming tao ka pang makikilala. Marami ka pang lugar na pwede mong makita. Kung nasaan man, sana yung mga bata na naririto, nakapiling natin, hindi porket sinasabi ng iba na ang nanay mo, eto lang, ang tatay mo, eto lang, magiging ganyan ka din. Huwag. I-explore nyo. Dala-dala lahat ng aral si Jesus, Yung aral niya, natutunan niya sa kanyang ama bilang karpentero, hindi niya ikinakahiya yun, dinala niya pa yung lahat ng natutunan na yan. Huwag kang huminto. Kahit may sinasabi ang iba na negative, huwag kang huminto. Magpatuloy ka lang. Abutin mo yung pangarap mo. Tuklasin mo kung ano pa ang kaya mong gawin, kung ano pa ang kaya mong ibigay. Marami ka pang maibibigay. Sana din po sa ating lahat na naririto, lalo na sa ating mga taga-Kamba, sa taga-Solidad, tuklasin din natin. Baka isang tanong din, ano ba? Tayo-tayo lang ba? Hindi na ba natin nahayaang pumasok ang iba? Hindi na ba natin tutulungan ng iba na ma-develop? Tayo lang ba? Tayo lang ba ang naniniwala na tayo lang ang dapat na nandito? Kasi yung humaharang kasi, Kapag yung paniniwala natin na tayo lang dapat, wala talaga makakapasok. Malaki pa ang potensyal ng ating parokya. Malaki pa ang pwede nating ibigay para sa mabuting balita. Kasama ang mahal na Birhen ng Solidad. Maraming biyaya, katulad ng pagbuhos ng ulan, biyaya na dapat nating ngayon pa lang ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen,